Yung mga idol, kumusta? Uyod Boxing Fanatics nga pala. So pag-usapan natin itong mainit-init na balita ngayon kasi pinainit ito ng mga iilang vloggers at lalong-lalo na sa mga kritisismo ni Cuadro Alas Casimero na itong si Attorney Tolentino daw ay posibleng magkaso sa kanya ng cyber libel dahil sa kanyang pagmura nitong si Attorney Ed Tolentino. Siguro we have to be fair when it comes sa issue na ito kasi hindi naman siguro basta-bastang ganyan ang reaksyon ni Cuadro Alas kay Attorney Ed Tolentino kung wala silang nasabing hindi maganda rin. Kasi ito for fair lang um, reaction sa issue na ito. Ah, nasabi yan ni Cuadro Alas kasi siguro may hindi magandang nasabi rin itong side nila ni Attorney Ed Tolentino kasama nga itong si GM Siasat um, tayo naman may freedom of speech karapatan natin na magbigay ng opinion natin o ibahagi ang ating opinion, karapatan natin yan pero we have to be responsible sa mga lumalabas sa bibig natin kasi may mga bagay na hindi talaga maganda at pwede tayong kasuhan ng cyber libel. Ako mga kaibigan, naranasan ko na makasuhan hindi lang once, twice, thrice, fourth ng makatanggap ng kasong cyber libel. At sa awa ng Diyos, nalagpasan naman natin na ipanalo natin yung mga nagko-complain o nagkakaso sa atin ng cyber libel. Basta you have to stand kung ano yung paniwala mo, kung ano yung panindigan mo sa mga sinasabi mo, maging truthful ka lang sa mga sinasabi mo. Anyway, dito nga sa issue na ito, um, na ako naintindihan ko si Cuadro Alas, Hindi dahil fanatic tayo ni Cuadro Alas, kakampihan natin siya sa mga sinasabi niya. Okay, sabihin natin mali talaga yung pagmura sa ibang tao, pero we have to alam niyo yun, pakinggan din natin yung side niya, 'di ba? Tignan natin yung mga yung root kung sa baga. Kasi para sa akin hindi naman merong parang offense na nakaka-offend na sinabi sila ni Attorney Ed Tolentino dito kasi 'di ba sila mga professional, may nasabi nga si Cuadro Alas kasi meron na kung gusto nilang irespeto dapat i-ano nila yung mga words yung mga sinasabi nila dapat professional daw. As an attorney, tingin ko you are an educated person and you should use the right word. Exactly. Tama. Kung magsasalita ka para ano ng mga tao, Respetuhin ka. pakinggan ka, marespeto ka, yung mga totoong nakikita mo sa tao. Yung wag mong sa kaingitan mo lang, alam mo ba yung kaingitan ng tao nakakabubo yan. O hindi nakaka-offend sa ibang tao, 'di ba? Kasi may nasabi si Attorney Ed Tolentino na ganito. Huling Casimero, pag tinitingnan po ninyo, kasi parang wala nang fight plan. Para papasok na lang doon, wala eh. Walang fight plan, kahit leche plan, wala eh. Talagang hanap na lang, baka suntok ako, okay. Diba? Isa pa dito, itong itapon yung timbangan. Itapon mo na nga yung timbangan sa laban na ito eh. Itapon mo na. Tapos may mga iba pa Very na-intrigue ako doon sa sinabi mo na parang nagko-close na yung window of opportunity. Hindi ba close na at this point? He's 37. Ano pa yung window? Ayan. Ano pa ba yung window of opportunity? We don't even know if this guy can actually make weight. Right? Let's just be honest here. We don't even know if he is making weight in this upcoming fight. actually, para sa akin, hindi nakakaano talaga yun, nakakababa ng, sa baga, instead na ma-encourage ka, ma-motivate ka sa pagiging boxer o atleta, parang nakaka-down, Sa akin lang opinion ko lang to, parang nakaka-down talaga, na instead i-lift up yung boxer, kasi sila yung parang tinatangkilik natin. Ako, I really, hindi naman ganyan si si Attorney Tolentino. Iniidolo ko yan talagang hindi naman talaga ganyan yan siya Siguro for me lang sa nakita ko parang nahaluan na ba ng kasi alam natin si GM Siasa talagang masasabi kong ito yung opinion ko lang parang one-sided ba na
parang kritisismo lang talaga ni Cuadro Alas, parang ganun. No, kasi the way he react, yung tawa, parang ano, hindi maganda yung tatawanan mo. No? Parang ganun. Parang pang-inis ba, parang pang-asar, parang nakakawala ng respeto ba sa isang atleta. Sometimes we have to be professional siguro, no, sa pag ano. Kasi mga professional yan sila eh. Anyway, we will see, no? Kasi hindi ko rin masisi si Cuadro Alas sa reaction niya. No, hindi ko rin masisi kasi kahit ako siguro, no, kahit ako siguro nakakababa ng ano eh, downfall sa isang boxer. Parang parang nakakawala ng motivation, 'di ba? Kasi akala niyo itapon yung timbangan kasi yung issue ni Cuadro Alas about sa timbangan, 'di ba? Na-overcome na yun ni Cuadro Alas. Fourth o third. I mean, 3 fights, fourth fights ni Cuadro Alas successive. Nakuha niya yung timbang. So ano pa yung ano, pinupunan nila? 'Di ba? Hindi lang naman si Cuadro Alas nag-overweight eh. Ang dami. Si Luis Neri nga, 'di ba? Complete yung team niya. Nag-overweight. So, normal lang yan sa mga boxers talaga. May mga overweight talaga. So, anyway, ano ang opinion nyo dito mga kaibigan, no? I-comment dyan sa baba. At huwag nyo kalimutan na mag-share at mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. We will see mga kaibigan kung anong update o reaction ni Atty. Tolentino dito.